Bakit ginawa ni Nico yun? Pinagmamalaki niya yung kanyang pamilya. Kasi nag-away kami ng asawa ko, kasi ako, kasi may tampuhan kami. Nademonyo ako, natukso, bumigay ako. Hindi ka pa makukonsensya nun eh. Nandun ka pa eh. Ang iniisip ko pa lang nun eh, sana walang huli to. Kasi nga, nadidemonyo ka pa eh. Di ba? Walang huli to. Last year, pumuputok-putok na siya, may nagme-message na sa akin na binibenta na sa Telegram. Please, wag mo na ilabas. Sabi ko, magbabago ko. Nagmamaka ako sa kanya, nakikipag-aradir ako sa kanya na pero nung umaga, lumabas pa rin. Wala nang hiwalayan na to. Sinira ko yung pamilya ko. Na alam ko naman mangyayari. Even to your kids ba, nakarating na din sa kanila? Pangalay ko matalino, 10 years old, syempre naririnig niya. Sabi niya sa akin, Dad, walang ginawang mali sa si Mami. Ba't mo nagawa yun? Tapos hindi ko siya makausap. Tapos nag-text siya, agul-gul ako, sabi niya, Dad, I love you. I know God will forgive you. Obviously, nung time na ginagawa mo yan with a girl, hindi yun ang worry mo. Hindi yun ang iniisip mo yung baka hiwalayan ka. Siyempre, hindi ka pa makukonsensya nun eh. Nandun ka pa eh. Ang iniisip ko pa lang nun eh, sana walang huli to. Kasi nga, nadidemonyo ka pa eh. Di ba? Walang huli to. Pero unti-unti, lalo nung tumitibay relationship namin, palapit pa ako kay Lord, na may pagsisisi talaga. Pero hindi ko lang talaga maamin sa kanya. Ngayon na nagtatapat ka nabasa namin yung isang post mo na parang nagpapaalam ka sa anak mo na doon ka muna sa kotse matutulog. Yun naman, wala naman yun eh. Yun talaga, hindi dahil yun sa scandal. Hindi naman yung dahil sa scandal, yung story na yun. Kasi inaano nila yan, parang nire-relate nila doon sa... Hindi dahil dun. Kalokohan lang na post yun. Pero anniversary kasi namin yun. Tapos dun pa pumutok. Anniversary namin. Oh my God. Kaya ang huli kong post, nag-date kami. Ang saya namin ng 12 years kami. Saya ko, nag-dinner kami. After namin mag-dinner, nagme-message sa akin, tinatag na ako, lumalabas na. Sobrang takot ko talaga na. Sabi ko, Lord, tanggalin niyo sa akin lahat. Spare niyo lang sa akin yung pamilya ko. Please, wag mo na ilabas. Sabi ko, magbabago ko. Nagmamaka ako sa kanya, nakikipag-aradir ako sa kanya na alisin mo yung kung anong trabaho ko, anong meron ako ngayon. Spare mo lang sa akin yung mag-ina ko tsaka mga anak, please. Pero nung umaga, lumabas pa rin. Sabi ko, wala, kailangan ko pagdaanan to. Kasi ginawa ko to. Hindi siya challenge sa akin ni Lord, hindi siya problema binigay sa akin ni Lord. Kasi ako yung gumawa ng problema na to, Mama Oji. Hindi siya bigay sa akin. So, kailangan ko harapin to. Kailangan ko pagdaan to para matuto ako. Oo. So, ano-ano yung mga tumakbo sa isip mo? Titignan ko yung anak ko. Sabi ko, ito na ba yung huli nating pagkikita? Ilalayo ba kayo sa akin? Yung wife ko, anniversary namin, natutulog kami. Hindi niya alam, yakap pa ako ng yakap sa kanya. I love you ako ng I love you. Kasi, alam ko anytime, pag nagpo-phone siya, nagpapanik ako sa isip ko na, titignan ko siya, ayan na, makikita niya na. Yung doon ka ba? Yun nga, yung madaling araw, ginising niya ako, nakita niya. Iyak na siya ng iyak, nagsisigaw siya. Wala na akong magawa. So, nung nagsisigaw si Mrs., ikaw tahimik lang? Hindi ako makaiyak. Ayaw mag-sing in. Ang nasa isip ko lang po talaga, wala na. Huling pagsasama na namin. Kasi ina-expect ko na po lalabas yan. Sabi ko nga po sa inyo, dinidelay ko lang. Iisip ko baka naman lumabas yan after 10 years pa, after 15 years pa. At sabi ko, matagal ko man lang nakasama yung mga anak ko, pamilya ko. Kasi alam ko po na darating ang panahon na lalabas yan. Pero sabi ko nga, kasi ang babae hindi kaya makapagpatawad kapag usapang nanloko ka na eh. So sabi ko pag lumabas to, 100% hihiwalayan ako ng asawa ko. Kaya i-delay ko hanggat maaari para mahabang oras, panahon ko sila makasama. So nung nalaman ni Mrs., nagalit siya, that's normal. Siyempre po. Nagsisigaw siya, normal yun. Normal talaga. So, anong ending nitong moment na ito? Nakapagtaka lang, Mama, hindi niya ako sinampal. Umiyak lang siya. Walang tigil ang iyak niya. More than one day po talaga. Halos na-dehydrate na yan. Di umiinom ng tubig. Nagkukulong. Kumuha pa ng mga gamot sa kamay niya. Gusto niya inumin. Takot na takot po ako kasi more on sa galit, nakaramdam pa siya ng awa sa akin. Doon ako nag-breakdown na kinausap niya yung mami niya, tita ko na. Paano si Nico? Paano rin siya? Paano ko paglalabas? Paano na din daw yung buhay ko? Nakaramdam pa siya ng awa sa akin na dapat hindi. Nung nakaramdam siya ng awa sa akin, galit na galit ako sa sarili ko. Ba't ko sinira siya? Inside, pamilya ko sinira ko. Doon mo masyadong naramdaman yung galit. Napakawala niya ako. Sobrang wala niya. Sabi ko, sana galit na lang siya sa akin. Sana mas ang gusto kong narinig sa kanya. Minura ka. Oo, tapos ihiwalay na. Hindi po siya umalis ng bahay. So, mas nakonsensya ka? Mas lalo, weird eh. Nagstay siya sa'yo? Nagstay.
Tapos may time pa na pinapunta pa niya ako ng room, kinakausap lang niya, huwag kang umalis dyan, ayaw niya akong paalisin. Tapos yun nga, sabi niya naaawa siya sa akin, paano ako mag-uumpisa. Ganun po, sa ayaw niya magbitaw ng words na tatapusin natin to. Hindi, basta galit siya at naaawa sa akin. Tinanong mo siya kung bakit siya naaawa sa'yo. Paano na daw po ako? Sabi ko sa kanya, huwag kang maawa sa akin, deserve ko to. Yung mga comment na yan, walang iya ako eh. Sabi ko nga po sa kanya, alam mo, kung iiwalayan mo ko ngayon, hindi kita pipigilan. Kasi napakawalang iya ako naman talaga. Ang isa lang hiling ko, huwag kang bibigay. Kasi, kung nangyari sa'yo, hindi ko mapapatawad sarili ko. Pag may nangyari sa'yo, hindi ako mapapatawad ng mga anak natin. Pero yung scandal na yan, kaya kong patawarin ang mga anak natin. Diba? Kahit mabuli sa school yan, mapapatawad ako niyan. Pero pag may nangyaring masama sa'yo dahil sa kagagawang ko, hindi ko mapapatawad sarili ko. Sabi ko nga nung nagtatangka na siya na parang gusto niya magpakamatay. Sabi ko, unahan ko kaya para di niya ituloy. Ganun po yung pumapasok sa isip ko. Unahan ko yung bahay po namin. Balcony po yun. Parang sabi ko, tumalong kaya ako isang mabilis lang. Para pag nangyari yun, hindi niya maisip yun. Kasi hindi ko mapapatawad sa sarili. Kaya sabi ko sa kanya, hiwalayan mo ko. Please, magalit ka sa akin, please, pero magpatuloy ka. Huwag kang bibigay kasi wala kang kasalanan. Inosente ka, hindi ka husgahan ng tao. Kasi sabi niya, paano daw siya lalabas? Sabi ko, hindi ka husgahan ng tao, maniwala ka sa akin. Yun po yung sinabi ko sa kanya. At yun yung dahilan kung bakit ka nandito din, na parang na-convince ka or na-realize mo na dapat akong magsalita para magkaroon ito ng closure, para makahinga ka na ng maluwag. O kasi Mama Oji, nung pinatawad niya ako, nakaramdam din ako ng saya na natutulog ako ito lumilipas yung gabi araw na wala na akong dala-dala. Wala na akong takot na may lalabas ka. Kasi naamin ko na sa kanya, alam niya na lahat. May tulong din eh, na ang sarap magpatuloy. Siguro dahil kaya ako masaya dahil napatawad niya ako. Kailangan ko na siguro nag-i-interview din ako kasi kawawa din yung asawa ko na nakatanggap siya ng mga message na kaya mo tinitis asawa mo, kaya mo pinilit patawarin kasi siya bumubuhay sa'yo. No, hindi. Ouch. Kasi sikat, gwapo, kaya mo napapatawad, wala kang trabaho. Hindi. Pinatawad niya ako kasi yun yung naramdaman niya. Mahal daw niya ako. Pero sabi ko yun niya sa akin, kung isipin na bukas, isang buwan, isang taon, okay na ako. Trabahuhin mo na maging okay ako. Sabi ko, oo, hindi ako mapapagod. Tatrabahuhin ko talaga na maging okay ka. Mas na-realize mo, napatunayan mo sa sarili mo, Nico, na ganun pala ako kamahal ang misis ko. Sobra, Mama Oji. Baruin mo, galit sa akin lahat. Alam ko naman kahit pamilya niya, mga kapatid niya siguro galit sa akin. Hindi siguro. Sa akin gawin yun, sa kapatid ko masasaktan ako, di ba? Pero sa lahat ng taong galit, tumayo siya para sa akin. Siya ang nagsabi na magpa-interview ka. Sige. Kasi gusto ko makabalik ka sa dati. Ayaw niya ma-depress ako. Alam mo, iniisip pa rin niya ako. Kakampi ko pa rin siya. Tumayo siya para sa akin. Na kahit galit na, nasasaktan siya pag pinagsasalitaan ako ng mga tao. Ganun niya ako kamahal mo. Anong naipangako mo sa misis mo? Diyos, sabi ko naman sa kanya kahit hindi pa ito lumalabas, sabi ko, nagbabago ako. Hindi ko lang kayang sabihin sa'yo. At ngayon, dahil nalaman mo na rin to, tutuloy ko at dapat mas maging mabuti pa ako na asawa sa'yo. Even to your kids ba, nakarating na din sa kanila? Pangalan ko matalino, 10 years old. Siyempre naririnig niya. Kinext po ako ng anak ko. Sa bahay, hindi niya ako kayang kausapin. Umiiyak siya, galit siya. Hindi namin sinabi na video. Basta alam niya cheating, kailangan eh. Kasi nagtataka na siya, ba't ganun sa bahay? Kakagulo. Binabasag na gamit. Sabi niya sa akin, Dad, walang ginawang mali sa si Mami. Ba't mo nagawa yun? Sipin mo, 10 years old, tinext ako ng ganun. Sabi pa niya sa akin, nagtatanggol kita minsan kay Mami kasi pag nag-aaway kayo, minsan ang mali si Mami. Pero ngayon hindi kita kayang pagtanggol. So hindi ko siya makausap. Tapos nag-text siya, agul-gul ako. Sabi niya, Dad, I love you. I know God will forgive you. Tapos sabi niya sa akin, kapag wala na kayo ni Mami, dadalawin kita. Siguro nararamdaman niya na siguro kinausap niya si Mami niya. Sabi ko, no anak, ako dadalaw sa'yo. Kasi nga po, yung time na yun, tanggap ko na. Sabi ko sa kanya, sige, hiwalayan mo ko. Pero please, huwag kayo aalis sa bahay. Hayaan niyo akong buhayin ko kayo. Kasi niloko na kita, nagawa kita sa lahat. Hindi ko kayo pabayaan kayo. Hayaan niyo akong buhayin ko kayo. Eh sabi ko sa kanya, hindi siya umikibo. Tapos siguro, dasal lang daw siya ng dasal. Tapos bigla na lang siya tumahan. Nagpayakap siya sa akin. Tuwa ako nun. Sabi ko, bakit siya ganito? Parang dapat galit ka eh. Iba yung pinapakita niya sa akin. Tapos kinausap niya na ako. Sabi niya, mahal kita. Gusto kitang patawarin. Pakita mo sa akin. Sabi ko sa kanya, sana kaya mo ako pinapatawad. Hindi lang dahil sa mga anak natin, kundi dahil mahal mo pa ako.
Bigla ko tuloy naalala, Nico, yung yung kwento mo noon na hindi ka pa rin niya iniwan nung sinasaktan mo siya physically. Sabi nga po niya sana sinaktan mo na lang ako kasi ang babae, sila, saktan ka, mag-drugs ka, magsugal ka, ubusin mo yung kaya nila kuwarin. Pero ang babae, ganyan, matasin sa kanila. Sabi nga, noon pag naiisip ko yun, sabi niya, wala na daw haniho, alis agad. Pero nung nangyari daw, hindi siya makaalis. Dahil iniisip ka pa rin niya. Sobra. Hindi ko alam kung bakit. Tapos tinanong nga niya ako, Ma'am OG, kung ako ba gumawa nun, papatawarin mo ako. Hindi ako makasagot. Oo. Hindi ako makasagot. Ayoko magsalita ng tapos. Kasi hindi ko alam yung pakiramdam. Kasi never niya ako niloko. Kaya siya kabait sa akin. Hindi mo naisip yun habang ginagawa mo, no? Na hindi ka nakaranas ng pamilya nung araw. Na ikaw bumuo ng pamilya mo ngayon, pero ikaw rin palang wawasak. Kaya galit po ako sa sarili ko doon na, kasi maaaring yun ang kahinaan ko. Parang ganito sabi ko, napag-isip ko, testimony na, maglagay ka dyan ng maraming alahas, pera, hindi ko gagalawin. Hindi ako matutok sa drugs, hindi ako nagda-drugs. Wala akong history ng drugs. Nasubukan ako sa flesh at nagpa-demonyo ako. Yun yung tinrigger sa akin at bumigay ako, yun yung mali. So, yung lesson sa akin yan. Ayoko mga ako gagawin ko na. Kung alam ko na yun ang kahinaan ko, iwas ako. Kasi ayoko na maulit Sabi nyo nga, galing ako sa broken family, galing yung wife ko sa broken family. Dapat alam ko na yung pain na yun Pero lagi ko sinasabi sa kanya, nagpatalo ako, I'm sorry. Lagi niya inuulit-ulit sa akin, umiiyak siya. May kulang ba sa katawan ko? Bakit? Mali ba yung mga ginagawa ko? Sabi ko, huwag ka mag-isip ng ganyan. Mas lalo ako nasasaktan Yung iniisip niya na, kaya ako nagawa yun, pangit ako, may mali sa ugali ko. Sabi ko, mahal, wala kang kasalanan. Ako lahat yun. Kahinaan ko yun. At ako yun, ayoko mag-isip ka na, kasi pumangit na ako dahil dalawaan ako, kaya mo nagawa ito. Huwag ka mag-iisip ng ganun. Ayaw naman natin na yung nangyari sa'yo, no, Nico. Pero, pinagpapasalamat mo na rin ba na nangyari ito? Para may ma-realize ka at meron kang mapatunayan sa sarili mo kung gaano kalalim, ganito pala kalalim ang pagmamahal sa akin ng misis ko. Hindi, kahit naman hindi mangyari to, alam ko malalim pagmamahal niya sa akin. Hindi ako magiging plastic. Kung tatanungin mo ako kung gusto ko lumabas to, siyempre hindi. Kasi, siyempre, mapapraning asawa ko. Sinira ko yung tiwala. Hindi ko alam kung babalik pa 100%. Pero sabi nga, may reason kung ba't to lumabas. Kailangan ko matuto. May mga trabaho na apektuhan na alam ko naman na mayroon, pero dapat ko tanggapin. Diba? Naman yung sinabi ko kay Lord sige po, kung may aalisin kayo para matuto ko, tatanggapin ko. Hindi dapat ako magtampo. Diba? Tira nyo lang sila sa akin dahil sila ang kailangan ko. Tapos yung anak mo, mature pa pala Sobra. at 10 years old. Sobra. Alam niyo po, takot na takot ako kasi paano siya sa school. Siyempre kilala ako ng mga niya. Sabi ko nga sana, huwag tirahin yung pamilya ko, ako na lang. Kaya ko po makareceive ng hindi magagandang salita Kasi sabi ko, deserve ko yun. Huwag na sana nila dama yung asawa ko. Kawawa naman Kaya yun ang gusto ko magpa-interview po sa inyo. Na humingi ako ng sorry unang-una sa asawa ko, anak ko, sa pamilya niya, pamilya ko. Siyempre sa mga tao na rin kasi hindi ako magandang halimbawa. Mali yun. Mali po yung ginawa ko. Ngayon ba na sobra mong bago ba sa'yo yung asawa mo? Dahil sobra ka ngayong kapit sa kanya. Sobra, oo. Alam naman po niya. Sabi naman niya, naramdaman niya na nagbago ko Alam niya, hindi lang po dahil sa nalaman niya to, kahit yung pag-uugali ko, kahit pag-inom, matagal na po hindi umiinom. Inalis ko yan. Sober na ako, mag-1 year na. So, naniniwala naman siya na may pagbabago. Parang sinabi lang niya sa akin, bakit daw? Sana daw inamin ko agad kung talagang nagsisi ako. Sabi ko, pinanghinaan ako na. Nagwag ka. Siyempre po. Kasi hindi ko Dahil alam may kung chance ka pa na baka pwede namang hindi lumabas ito, ba't ko pa inamin? At saka hindi ko po alam na mapapatawad niya. Hindi ko alam kung mapapatawad niya. Parang sabi niya, kung talagang nakaramdam ka na ng pagsisisi, dapat inamin mo sa akin. Kumanon po siya. Inamin ko, sabi ko, takot ako. Sobrang takot ako. Meron ka ba ngayon kinaiinisan? Galit ka ba sa taong naglabas? O sinong dapat mong sisihin dito? Kaya hindi ko tinungan magawa na para kailangan ko ba magsampa ng reklamo. Mali po yung ginawa ko rin. Kasal ako Sabi ko sa kanya, hindi na para magreklamo pa ako. Kakasuhan ko yun. Sabi ko sa kanya, hindi na. Kasi ako ang may kasalanan sa'yo. Hindi mo ako batang pinilit. May pag-iisip na ako Kahit pilitin ka ng tao gumawa ng masama, may gustong pag-iisip na ako. So akin lahat to. Shoulder ko tong pagkakamali na to. Wala akong sinisising tao. Wala nagalit. Na ikaw kasi nilabas mo. Wala na. Ayoko na. Focus ako sa ginawa ko na. Mali yung Nico. Bumawi ka sa pamilya mo. Doon ko inuubos na lang yung oras ko, energy ko. Hindi na para hanapin pa. Sino yun? And for sure, nangako ka kay Mrs. na hindi na ito mangyayari. Dapat. Okay. Meron ba siyang ibinigay na ultimatum sa'yo once mangyari ulit ito? Opo naman. Sabi niya, hindi niya nakakayanin. Sabi niya, susugal siya. Pero syempre, ayoko rin mag-promise na talaga bang kaya ba niya ako patawarin after 1 year? Kasi, ayun, tinitiis niya. Paano kung after 6 months, 1 year, hindi niya talaga kaya, hiwalayan niya ako? Dahil kakaisip niya. Kakaisip niya kasi po, to share ko, okay siya ngayon, biglang mamaya iiyak siya.
Kasi nagpa-flashback sa kanya kasi nakita niya eh. Iba yung pain na nalaman mo sa napanood mo. Kasi pag alam mo lang, hindi mo alam kung ano yung itsura, ano nangyayari. Eh yung napanood mo mismo, Mama Oji. Every time napipikit siya, nakikita niya. Sobrang sakit po talaga. Parang siya patuloy yung na-trauma. Sobrang po trauma sa kanya. Ako, Mama Oji, sa totoo, hindi ko pinanood hanggang ngayon. Hindi ko kaya panoorin. Paano pa siya? Diba? At ang takot mo rin ay mapanood to ng anak mo pagdating ng araw. Huwag naman sana. Hindi, ako, feeling ko naman siya, hindi napapanoorin anak ko yan. Pero alam kong malalaman. Pero tiwala ako na mapapatawad nila ako kasi tuturuan sila ng mami nila kung paano ko tanggapin. At huwag ko sasayangin yun. Hindi porket pinatawad ako, kaya naman pala akong patawarin eh. Diba? At bilib ako kasi hindi lahat ng babae ganyan. Hindi lahat ng tao kaya. Sabi ko nga sa'yo, di ba, kausap kita sa phone. Oh my God, very rare yung misis mo. Dahil ang normal reaction niyan is out ka na sa buhay niya. Pero ito, tinindigan ka, pinanindigan ka, niyakap ka pa rin. Sabi niya, gusto lang niya ng masayang pamilya. Bakit daw binigay sa kanya ang mga ganito problema ni Lord? Sabi ko, hindi si Lord nagbigay ako. Wag mo siyang Sisi. questionin. Ako ang sisihin mo. Please sa akin lahat para makabawas. At syempre, ang goal ko rin, huwag siya matrigger. Kailangan niyang gumaling po eh. Nasira ko siya eh. Kamusta ang mental health ni Missy? Alam ko hindi okay. Ako aminin ko, takot na takot ako lumabas. Hindi ka naglalabas? Takot na lumabas po ito after 2 days. Nag-show ako sa Super 8 kahapon lang. Ilang po ako kasi hindi ko alam kung pinagtatawanan nila ako o pag tinatawag nila akong idol, pa-picture ko, kung double meaning, yung mga ganun. Tapos meron naman kung baka mamaya pag nagpa-picture sila, yung mga anak nilang babae, yung mga magulang, wag kang dumikit dyan. Yung matakot na manyakis yan. Ayoko po isipin na ganun. So, pero kailangan ko po magtrabaho, wala po akong fallback eh. Sabi ko sa wife ko, ayoko man mag-work muna. Hindi pwede. Nasaktan ko na nga kayo, papabayaan ko pa ba kayo? Kailangan ko magpatuloy. Tsaka hindi po ako pwede magpakita na na-anxiety ako, na-depress kasi sino magiging kakampi niya? Kumbaga dito siya ang pasyente, asawa ko eh. Siya ang kailangan kong gamutin. So ako, akala nila unbother ako kasi nagpo-post ako. Hindi ako. Apektado ako pero kailangan ko magpatuloy. Hindi ako pwede huminto po eh. Kasi nga pinatawad niya ako eh. Diba po? Kailangan ko magpatuloy po. Hindi ka naman mapapraning o siya pag ikaw ay may work out of town. Kailangan Tapos, ko pong mabalik tiwala niya. Kung may consequence na kailangan na may kasama. Katulad po nito. Sabi niya, lumapit ko ko kay Mama Oji, kausapin mo siya. Yun ba gusto mo? Kung gusto mo gagawin ko, hindi pa ako nadalawang isip. Kasi gusto mo na siya sundin. Kasi baka nga po tama siya magdesisyon. Baka ako mali-mali eh. Hindi. Sige, magdesisyon ka para sa akin. Gusto mo mag-post ako? Ano gusto mo i-post ko? Gagawin ko. Ikaw ang susundin ko para ikakagaan ang loob mo. alam mo kung bakit siya ganun sa'yo? Gusto niya mabalik ang tiwala sa'yo ng mga tao. Gusto niya mabalik mo sa sarili mo yung kumpiyansa mo. Kaya mas ang concern niya ikaw. Yung sa kanya, siguro pag nag-iisa na lang siya. Doon na lang siya mag-moment. 'Di ba? Kaya to assure her na hindi ako gawa ng gagahan. So, nag-found na. May usapan kayo pula. Sa ngayon wala po siya sabi, pero kung ano pong kailangan makakagaan sa loob niya, kailangan ko po sundin. Hindi ako pwedeng mapiko na, ano ka ba naman, wala akong ginagawa, ano ba, pagod na ako. Hindi ko pwedeng, wala akong karapatan na ganun. Di ba po? Kasi hindi na kayo worry niya. Papatawarin kita. Baka mamaya ikaw ang sumuko dahil sa tagal na hindi ako okay. Dahil hindi daw siya makapagbigay ng araw kung kailan siya magiging okay. Totoo naman po, ayaw niya magsalita ng tapos na 1 week lang akong ganito. 6 months lang akong ganito. Sagot niya sa akin, papatawarin kita. Pero siguraduhin mo na kaya mo. Kasi hindi ko alam kung kailan ako magiging okay. Pero para ma-overcome to, yung mga anak. Sobra po. When you see your kids, hindi, kailangan kaming bumangon, kailangan kaming bumawi, lumaban para sa mga anak ko. Opo. Napagpaliwanagan na ba yung sa side niya, sa side ng family ni Missy? Opo, sabi humingi ako ng sorry. Lalo sa mami niya. Bigla ka po umuwi from ibang bansa eh. Oh my God. Sobrang takot ko po na baka sampalin ako. Pait din ng mami niya. Sabi niya, anak, nakita ko naman ang pagbabago mo eh. Kasi po, baka nalilito sila. May mga post kami na nagta-travel kami, nag-anniversary kami. Totoo yung pinapakita ko sa wife ko. Pero binetray ko siya noon. So baka akala kasi nung iba kahapon lang nangyari yun. So, ito na yung panahon na kaya mo siya tinitreat, kaya mo siya pinapasaya dahil alam mong may kasalanan ka. Opo, hindi dahil sa Na bumabawi ako. na- Ito dapat ang pinapakita ng isang lalaki sa asawa nila. Hindi dahil sa guhugas kamay ako para makalimutan niya. Hindi pa naman po niya alam, di ba po? Pero higit kanino naman mas kilala niya ikaw. So, medyo naninibago yung pag overly sweet ka sa kanya. Yes. So, parang, ba't sweet to? Siguro may ginawa tong kagagahan. Possible po na gano'n siya mag-isip. Kaya wag ako dapat susuko. Wag din akong mapipikon na mapagod ako. Ano ba naman? Wala akong ginagawa. Bigay ko sa akin na lahat. Pero naniniwala kami purpose ng Diyos kung bakit ito nangyari. Yes. Yes. Tuturuan niya ako ng Lord. At kung pasalamat sa iyo ako ng chance. Hindi ko alam kung deserve ko magkaroon ng chance. Pero Lord, thank you. Binigyan mo ako ng chance at di ko sasayawin.
Mas napalapit ka sa kanya. Bago pa naman po lumabas eh. Bago pa po lumabas na napalapit na ako sa kanya. Tinulungan ako ni Jesus, sa kasawa niya. Christian na kami nga po. Naging active kami sa ganyan. Naging center namin si God. Kaya mas lalo ko na-realize yung pangit mabuhay sa kasalanan, sa mali. I'm sorry, hindi ko lang talaga kayang aminin na dapat inamin ko pala sa kanya. Maiba tayo ha. Nagpo-post ka nang nasa ospital ka. Anong eksena to? Ako po na ospital lang po ako nun. Dahil? Sa bituka ko naman. Hindi naman to connected sa Kasi baka ikaw naman sinaktan ni Miss. Ay, hindi kaya nga ka po. ospital. Hindi nga po niya ako nasampal, di ba? Sabi ko sa inyo, kaya nawiwirduan po ako. Kasi nung lumabas yan, tinitigas ko na po yung panga ko. Hindi po ako gumagalaw. Kasi naka-ready ka. nakaganyan po ako, nakayuko ako, tapos nakapikit, tapos nakatigas na to. Kasi alam kong sasampalin ako. Hindi po ako hinumpas. Kaya mas lalo kang nakonsensya. Opo, parang, alam niyo kasabihan na pag binato ka ng bato, bato yung tinapay. Siya Totoo yun. pala yun. Ginawa niya sa akin eh. Oh. Di ba po? Sa ngayon, paano nyo hinaharap yung mga bashers? Lalo ka na. Matibay po sikmura ako sa basher, alam niyo yan. Hindi, Kilala niyo. Pero ngayon, siyempre, hindi ako pwedeng pumatol kasi nga, mali ako. Kaya, hindi ako nag-off comment. Deserve ko nga po eh. Hindi ako nag-off comment. Kaya, So, wini-welcome mo mga bash. Kasi nga po, kailangan ko yan, pagdaanan. Kasi nga po, gago ko. Ba't ko kayo off comment? Totoo namang mali ako. Kung single ako, hindi niyo ako pwedeng ganyanin. Di ba? Lagot kayo sa akin. Mali ako. Sige, pagsalita niyo ako, ang hiling ko lang, sa akin na lang. Please. Huwag niyo na kayo mag-message sa asawa ko na, alam ko, pag umerito, ang dami yung marireceive na tanga ka. Kasi dito pa lang po, ano-ano mini-message sa kanya, ang tanga mo, nagawa mo pa rin makig-stay dyan, niloko ka na. Kung kami yan, puro ganun. Ang ano ko lang naman dyan eh, pag tinanong kami, o siya, bakit po pinatawad? Bakit hindi? Swerte ko sa asawa ko, pinatawad niya ako. Hindi tanga ang misis mo, hindi lang nila kaya yung ibinalik ng misis mo sa'yo. Kasi ang inaasahan nila, magalit si Siya. misis, O gumanti siya, ganyan. gumanti siya, hiwalayan ka niya. Hindi daw po niya kayang gumanti. Kasi mali naman din talaga gumanti. Salamat. Malaki salamat. puso ng misis mo sa pagpapatawad. Huwag mo sasayangin. Hindi po, hindi. Sobra. Hindi. Oo. Dahil titirahin kita. Wag, saan? Wag po. Salamat. Oo, di. Hindi, magtawa lang kita. Oo. Okay. So, ano ang natutunan mo sa lahat ng ito, Nick? Basic lang po. Pag alam mo nang masama at mali, huwag mo nang gawin. Alam ko namang mali yun eh. Nagpatukso ako, nagpatalo ako. Kung alam mo kahinaan mo yun, huwag mo nang gawin. Sabi nga po ng pastor sa amin, kunyari kahinaan mo babae, may humingi ng tulong sa'yo, maganda. Hindi makauwi, makikisakay ng sasakyan mo. Sexy. Kung alam mo yung tuksot mo kahinaan, bigyan mo na lang pang grab. Bigyan mo ng pera pa masahe, huwag mo na isakay. Kasi alam mo kahinaan mo, kung kahinaan mo magnakaw, huwag ka nang umano sa mga gamit. Mga tao tayo, lahat tayo may kahinaan, lahat tayo kaya makagawa ng masama. Ikaw na yung umiwas. Ayoko magmalinis ngayon sa asawa ko na dahil naririnig niya, hindi na ako maaakit, hindi na. Nagawa ko nga eh. Paano ko siya mapapaniwala? Ang gagawin ko, ako iiwas. At gagawin ko, papatunayan ko sa'yo. Hindi na para mangako na lang. Lahat tayo, hindi lang po dahil sa nagloko sa asawa. Maraming klase ng kasalanan. Maraming klase ng mortal sins. Kung kaya nating umiwas tayo. Dahil tao lang po tayo, kaya makagawa ng pagkakamali. Anong gusto mong sabihin sa kanila para ipagmalaki mo yung misis mo? Sobrang buti ng asawa ko. Taba ng puso niya para magpatawad. Napakahirap po magpatawad kahit lagi po nilang sinasabi na love your enemy, matuto ka magpatawad. Sabi nga niya, nahirapan siya magpatawad, aaminin niya kasi ako daw ang pinakamahal na niyang tao. Ako daw pinakapinagkakatiwalaan niyang tao. Tsaka may mga anak kayo. Sobra po. Isa rin yan sa dahilan kung bakit hindi kayo naghihiwalay. Sabi nga po niya, tinitingnan niya yung pangalawa naming anak, niligtas ka. Parang nagbiro siya ng ganun. Niligtas ka. Tapos bigla ko po hinipo yung ulo ng anak ko. Tapos sabi ko, kailangan pa namin magtatlong baby para may isang token pa ako. parang biro lang na gano'n. Thank you. Kasi totoo naman, niligtas ako nung dalawa eh. Ang hil talaga sila, binder. Pero yun nga, mahirap nga na totally mawala sa isip niya Opo. na gagawin pa ba niya ito o hindi na. Tsaka hindi niya na makakalimutan. Hindi naman totoong nakakalimutan eh. Kahit ako, hindi ka na makakalimutan na ginawa ko yun. Pero possible na wala na yung pain. Kasi nakapagpatawad ka na eh. Di ba po? Bakit ginawa ni Nico yun? Pinagmamalaki niya yung kanyang pamilya. Kasi nag-away kami ng asawa ko, kasi lasing ako, kasi may tampuhan kami. Hindi mo ko ganito.